Hi, this is Carol Ilagan reporting for Teka Teka. The Philippines has long been a leading business process outsourcing destination for many companies in the US, Europe, Japan, and Australia. Aptly called the call center capital of the world, the country's economy takes at least $30 billion annually from the BPO industry. Even if it has one of the most expensive and slowest internet speeds in Asia, the Philippines has remained a competitive online outsourcing provider for many offshore companies because of cheap labor, a high level of English language proficiency, and a host of tax incentives offered by the government. But since the emergence of artificial intelligence or AI, studies suggest how this might impact the BPO industry. For instance, by 2026, the deployment of conversational AI has been predicted to reduce agent labor costs by $80 billion, according to the research firm Gartner. The increased use of AI is seen to affect workers, prompting the need for them to upskill and for call centers to branch out and offer more complex services. This isn't supposed to raise alarmist narratives, as AI is also seen to become a catalyst for job creation by providing workers with opportunities to level up. However, we have yet to see how this all plays up in the Philippines. In this episode, we'll try to find out how this phenomenon is unfolding in the Philippines and how it intersects with other forms of disadvantage. Today, we have with us Renzo Bahala of the BPO Industry Employment Network, or BIEN. BIEN is an independent network of BPO employees in the Philippines. The group aims to promote BPO employees' rights and welfare. Today, Renzo will help us understand how the growth of AI has been affecting BPO workers. Hi Renzo, paano po ba nabuo yung BIEN? Ilan ang members ninyo? Yung BIEN ay nag-start lang siya sa mga online discussion, yung mga BPO workers dati nung nasa BGC. Parang bumuo lang ng online conversation or online group kung saan nagdi-discuss sila doon ng mga rants nila sa kanilang trabaho. Parang napagsama-sama nila yung mga issues nila na kahit na magkakaiba yung company natin, pero yung issue natin sa industry ay iisa lang. Yun. So after nagkaroon sila ng after shift discussion, coffee table discussions, hanggang sa naging regular meeting na siya with them. Tapos, ayun, doon na napagdesisyonan na itayo yung BIEN as a BPO Employees Association or Workers Association Group. At ito ay duly na certified sa DOLE noong October 24, 2013. Buong Pilipinas siya? Yes, yes. May mga members kami sa Davao, meron sa Cebu, meron sa Bacolod, at sa iba't ibang panig nga ng Pilipinas kung saan may IT BPO hubs. I can imagine yung sinasabi mo na mga after shift na conversations, kasi yun nga, alam naman natin na malaki yung community, yung ating BPO community, dahil yun nga, as I've mentioned earlier, parang center, or yun nga, isa sa parang BPO capital nga yung tinitingnan yung Pilipinas. Kanina, yun nga, nakwento ko, I've been following your page, and yun nga, parang, so, nung napuo kayo, kasi na-realize na yun nga, mukhang may mga, maybe recurring issues na similar across different companies, kahit iba-iba yung pinagtatrabahuhan ninyo, pero may mga similarities. Bali, ano yung mga naisip ninyo na ito yung mga tututukan na campaign, yun nga, galing sa yun nga, yung experience ng mga workers? Ayun, sa history ng BIEN, marami na rin talaga siyang nailunsad na mga national campaigns. Nung 2013 kasi, nung kakatayo pa lang ng BIEN, ay yung pinakamainit na issue ay yung sa pork barrel scam, yung sa PITAF. Siyempre, bilang mga manggagawa,
mga BPO workers na kinakaltasan ng taxes, samantalang ang mga malalaking BPO corporations or companies ay nabibigyan ng tax holiday incentives. Isa na rin yun na parang unfair na nung pumutok yung issue sa PDAF, yun, nakita ng mga call center agents na unfair naman na nagbabayad kami ng tax. Tapos sa corruption lang siya nagagamit, hindi siya na ibabalik sa amin. At ayun, naging national campaign siya, yung anti-pork na campaign ng BIEN. At nasundan to ng mga campaign na related naman sa trabaho namin, such as yung sa Let It Flow na national campaign namin dati. Yung Let It Flow ay yung, dahil nga deferred yung breaks, pati yung bio breaks, yung para lang mag-CR. Dahil lang sunod-sunod yung queue, sunod-sunod dapat yung pagsagot sa mga calls ay, ayun, hindi napapayagan yung mga empleyado o yung mga workers na mag-CR man lang. So yun, naging campaign siya na pag bio break ay hindi dapat stricto sa pag-a-approve nun. At syempre yung sa ano din, yung sa Let There Be Light, syempre sa BPO setup ay pumapasok kami sa gabi. Tapos syempre yung daan papasok at pauwi ay madilim. At yung mostly dati yung mga BPO hubs kasi ay ayun madilim yung daan, so nagiging ano rin siya, nagiging avenue din o yung lugar malapit sa BPO hub na yun ay madaling anuhan ng krimen. So yun, ang kadalasang biktima dito yung mga agents, yung mga call center agents, yung mga BPO workers. Sige, kanina nabanggit po usapin ngayon or maybe in the last few years ever since naging parte ng usapan natin yung tinatawag na artificial intelligence or AI, or I think in part or largely in part because of the launch of ChatGPT, parang doon tayo na-introduce to AI. Kanina, I've mentioned a study, tapos yan, marami pang ibang studies na, ayun, may mga predictions about how AI might impact or would impact BPO workers. So, syempre, malaking usapin ito sa Pilipinas bilang yun nga, as I've mentioned, malaki yung role ng BPO industry sa atin, especially also sa ating economy. Pero yun, gusto ko sanang magpakwento, kasi oftentimes, so syempre, puro studies ito na predictions. I think it would be helpful for our listeners to understand or yun nga, get a good grasp of what it's like ngayon, yun nga, pag pinag-uusapan yung impact ng AI sa BPO industry. Pwede kaming pakwento. Yun nga, how has it been affecting BPO workers and to what extent? Yan. Simula nung na-launch yung ChatGPT, kahit nasa bahay lang, yung lahat-lahat ay na-enjoy na yung AI. Well, sa amin, itong mga new technologies na to, such as yung AI, ay dapat nakakatulong sa mga BPO workers na mapadali o maging better and faster yung jobs nila. Pero right now, sa setup ng mga BPO companies, nagagamit lang siya to maximize profits, to maximize revenues. Mostly, yung sa cut down ng labor cost, and syempre, yung mga, for example, yung mga redundancy, kung saan ang pinaka-affected doon is yung mga BPO workers kasi ang dapat nga, 'di ba, nabanggit ko kanina na AI ay dapat nakakatulong sa trabaho ng mga BPO workers, hindi para palitan sila.
So yun nga, ngayon yung AI kasi ay nagagamit na siya ng mga BPO companies sa iba't ibang paraan. For example, sa monitoring and recruitment. Sa recruitment hub pa lang, gumagamit na yung mga BPO companies ng AI sa paraan ng pag-hire nila sa mga tao. Totoo naman na yung industry namin ay tumatanggap ng kahit na sino as long as you are able to speak in English. Kahit old curriculum high school graduate ka or senior high school graduate ka, tinatanggap na siya. Pero ang pinaka kailangan mo talaga sa industry na to ay yung good English communication skills. So yun sa sa HR o sa talent acquisition o sa recruitment hub, ay ginagamit na siya yung AI sa paraan ng meron kaming mga assessment or test na ginagawa bago sumalang sa interview. Ayun naman, para lang mat-test yung English communication skills mo. So, para ayun mapadali yung hiring process para sa kanila, dinadaan na lang siya dun sa assessment. So sa assessment pa lang may salaan na talagang nangyayari. Yung sa typing skills mo, yung sa kung gaano kagaling yung sa voice mo pa lang, sa tone and pitch, sa pagbigkas mo ng mga words, sa kung gaano ka kabilis makabuo nung speech mo o yung natatest din yung sa thrill of thoughts So, mo ibig dun niyo po bang So, paano ka sabihin, bumuo yung ng part statements na mo. yun ng recruitment, they're using AI technologies or already dun sa proseso na yun? Oh, okay. But before, it used to be done Yes. by Yes. humans? Yeah. Yes. Yung typing test, ayan, at yung oorasan ka pa, like words per minute. Pero ngayon, ang kaharap mo na siya, yung computer na, tapos magta-typing test ka na lang doon, tapos yung system na yung Okay. mag-i-score para Ayan. sa'yo. O yun nga kasi, since you mentioned na, Ayun. kasi yun yan, no, parang hindi naman sa dinidemonize, quote-unquote demonize natin yung AI, but like you said, it's supposed to help us, di ba, no? So, even for us journalists, yun nga, yung pagtatranscribe ng interviews, ayan, pwede ka nang gumamit ng AI tool, mas mapapadali. And as you mentioned, I think I read some news reports na yun nga, there's a way na pwede mong i-combine yung AI tools na para mas makatulong doon sa BPO worker or let's say for example like a call center agent. Pero yan sa iyong observation, parang hindi siya ganun nag-manifest sa atin. So, you mentioned yung recruitment. In what other ways yung na-observe ninyo na parang okay, eto na pumapasok na si AI? Ayun nga, sa mga assessment, ayun, bago ka sumalang talaga sa interview. So, mag-assessment ka muna bago yung interview. So, imbes na mag-fail ka lang, yung chances mo na mag-fail ay nasa interview. Meron na siyang chances na mag-fail ka sa assessment. So, hindi ka makakarating talaga ng interview hanggat hindi mo napapasa yung assessment. So, dahil nga, AI na yung nagagamit sa karamihan sa mga assessment sa mga BPO companies. Meron pa nga yung sa study ng Uni Global na yung AI ay mas prefer niya yung kalalakihan o yung white male's voice. So, ayun, kailangan mo talagang baliin yung accent mo, yung pamamaraan mo ng pananalita. Ayun. At saka syempre sa mga interviews din, nagagamit na rin siya. So, imbes na yung tao na talent acquisition member yung kausap mo, hindi ka aware na sa phone call mo pala, kinakausap na tinatanong yung mga questions, ay nasasala ka na talaga, nafe-filter out ka na. Especially yung mga PWDs at yung mga kababaihan na kailangan mag-leave. Kasi sa interview ay
hindi natin maikakaila lahat ng mga BPO workers na dumaan na sa maraming interviews sa iba't ibang companies ay alam nila na mas prefer ng employer kung sasagot ka ng yes, amenable ako na mag-work sa ganito, hindi ako pala absent, hindi ako pala leave. So yung mga ganun, yung mga pag naririnig yung part na kailangan mo mag-leave dahil may reproductive health issues ka o may health issues ka. Ayun, na-filter out na Okay. siya sa recruitment pa lang. I-check ko yung study na binabanggit mo, no? Kasi parang the way you're explaining it to me now, parang dalawang bahagi siya, no? So, una, naisama yung AI system in place sa recruitment. So, syempre, yun nga, that might have been a job of somebody else before. Pero, another part noon ay naapektuhan rin pala yung Yeah. chances ng papasok na BPO worker kasi, ayun nga, like you said, preferred niya white male voice, yun, no? Kasi, yun nga, kasi sa pagkakaalam ko, syempre, limited rin yung information where the AI system is trained. So, maaring ang training niya ay yun, mas sanay siya doon sa white male na voice, Okay, that's interesting. Kasi yun nga, pag White male pinag-uusapan voice. yung impact sa BPO, ang palagi kasing usapan ay yun nga, ma-replace or madi-displace. Pero yan, parang complex pala yung impact niya sa inyong BPO workers. How is Bien, are you monitoring all of these observations or cases, or mayroon ba kayong specific campaign related to yung impact ng AI sa BPO workers? Yeah, kasama siya dun sa sa part ng Magna Carta din at yung dun sa BPO labor standards na kasi yung Magna Carta for BPO workers na nasa Kongreso ngayon at yung BPO labor standards ay parehas na parehas nung laman. Pero yung usage niya lang is magkaiba. Yung Magna Carta, pang legislative siya, yung BPO labor standards ay pwedeng magamit ng mga workers para pang-lobby ng kanilang demands. Actually, demands na nila yan eh. Ilalabi na lang nila sa management o doon sa mismong BPO company. O pwede niya ring ilabi yun sa kanilang local government unit, sa kanilang city. So yun yung usage nung BPO labor standards. Tapos pasok na rin naman siya doon. Ngayon kasi ang currently monitor pa rin siya ng BIEN dahil nga karamihan sa amin ay BPO workers pa rin naman. So yun, dumaan din kami sa ganung proseso sa recruitment, and syempre pag may mga lumalapit din talaga sa BIEN, nakukuha namin yung mga ganong sentiments. Kaya siya napagsama-sama at na ipasok Ayan. dun sa BPO labor standards. And then, ayun nga, ayun din, bilang isa rin sa currently employed, talagang kahit after the recruitment ay dun sa mismong essence ng work, yung nasa work ka na, nasa production floor ka na, may pa rin siya, andun pa rin si AI. So after the recruitment part, comes naman dun yung monitoring part o yung sa managing. So, yung sa managing algorithm ng AI na kung saan yung productivity rate ng bawat agents o ng bawat worker ay talagang imbes na yung kung dati tao lang yung nagche-check kung nagagawa ng isang manggagawa yung kanyang trabaho. Ngayon yung AI na
chine-check yung productivity rate ng bawat isa. And syempre, sa quality and assurance din, nagagamit si AI. Ginagamit na siya kadalasan ng mga BPO companies. If you have AI in place na nagmo-monitor ng inyong productivity, mayroon ba siyang hindi nakaka-capture or parang yung nagiging resulta ba ng kanyang monitoring ay hindi akma or hindi lapat doon sa actually ginawa mo na work? How does that work? Sa part lang na may mga accounts kasi sa BPO industry na may mga quota o may mga target na. For example, sa isang araw ay dapat nakaka 30 or sabihin natin 100 calls ka sa isang araw. May mga ganun, may mga accounts na nagre-require ng ganong quotas on target. And pati sa email, ayun, ginagamit na rin si AI bilang quality assurance. Imbes na, merong may isang case to sa Bien na kung saan sa Baguio, talagang yung caption call account ay talagang nawala siya. Kasi yung isang BPO company na yun ay mas pinili niya na gamitin si AI bilang quality assurance. So, maraming mga QA positions yung nabakante at nawala ng trabaho doon. Yung quality assurance kasi sila yung nag-check ng bawat calls, nakikinig. Sila yung nag-check ng bawat emails, kahit chats. So, chine-check kung napafollow yung bawat processes, pati grammar, pati spelling, chine-check nila yun. Sa calls, yun, chine-check na nila yung tone of voice mo, kung paano ka nakipag-conversation sa customer, ganun, kung nabigay ba yun ng tamang resolution. So, ayun, yung mga parts na yun, kailangan pa rin siya ng human intervention o dapat tao pa rin yung nakikinig. Pero pag when it comes kasi sa AI, ayun nga, dati pa naman, madali nang ma-manage out yung mga BPO employees o mga BPO workers. Kasi madali naman talagang lumipat sa industriya na to, maglipat-lipat ng iba't ibang company. Kaya na uso din yung call center hopping na term. Pero dahil with AI, mas napabilis at mas napadali yung tanggalan at lipatan ng mga tao. Dahil na rin yun dun sa, for example, kasama sa metrics o key performance indicator ng isang agent ay yung quality assurance. So pag nag-fail siya doon, pag mababa yung score niya, yun talagang nakaka-affect siya doon sa performance niya. Siyempre, pag nakaka-affect siya doon sa performance niya, yung productivity rate yung din pong niya. sinasabi nyo kanina So na talagang parang magkakakonektado siya. tama ba yun? Parang lahat ng QA employees nila ay natanggal na kasi they had an AI system in place to do the quality assurance. Okay. Tapos parang parang similar Yes. pala to dun sa kaninang nabanggit mo na dun sa recruitment process na AI yung nag-assess nung how you speak or in this case dahil you're working na kung paano yung naging conversation mo with the customer siguro sige. Bigyan ko ng example yan, yung itsura niyan. Ngayon sa work ko ngayon, wala na kaming survey sa yung after the call, yung pag tumatawag ka sa bawat customer service, may survey yon, may 3 question yon. Tatanungin kung gaano ka-effective si agent, na-resolve niya ba yung problem mo. Kung yung pangatlo is kung okay ba sa'yo or pwede mo kung ayun basta tungkol dun sa sa product and dun sa services na in-offer nung kausap ko. So yung score na yun talagang
ang lumalabas, kunyari, yung customer ay hindi satisfied dun sa mismong company o sa product na nabili niya. Pero dun niya ilalash out yung kanyang frustration sa agent. So, nangyayari, yung score na yun, Agent. yun, Oo. ang sumasunod nun ay yung agent, yung worker. Oo. Pero ngayon kasi, may mga part, yung work ko ngayon, tinanggal nila yung survey, nilagay nila si AI. So, imbes na survey after the call, ang net promoter score namin ay dapat, ang goal ng bawat call namin ay sagap kami o makakuha kami ng mga positive responses from the customer. Yung mga positive responses na to ay yung yes, sure, that's correct. Yung mga power words na perfect, that's great. So, may mga previous na katrabaho din ako na nalipat sila ng account o na-reprofile sila dahil hindi na nila namimit yung metrics nila na QA. Kasi, ang nangyayari sa bawat calls na lang nila, lumalakas na lang yung boses nila sa part na magsasabi sila ng power words. So, for the rest of the call, hindi siya maganda, pero lumalakas lang yung boses nila para sabihin yung, that's Yung great, AI. that's perfect, para lang ma-please yung AI. Oo nga, kasi what if hindi naman talaga yun part ng conversation ninyo, or if there's another way to assess the conversation na positive pa rin naman, na deliver pa rin naman yung service, but not necessarily using those words, okay. Oo. Tsaka mas bumaba pa yung score namin pag nakaka-capture siya ng no. Right. So what if ang itatanong namin is a yes or no question? Diba? So kami, sa part namin, na imbes na mapadali yung trabaho namin, pag-iisipin pa kami na i-rephrase namin yung question para lang hindi mag-answer ng no si customer. Interesting na very worrisome kasi parang ang laki ng impact nun sa overall na performance ninyo, and pagka ganun ba, do you have window to hindi ko alam kung ano ba ang tamang term, i-question or sabihin na i-reassess, or baka pwede bang tao yung mag-assess noong call? Sa hindi ko pa sure, personally hindi ko pa sure kung pwede siyang pwede siyang mag-raise ng dispute for QA na galing sa AI. Pero ngayon kasi sa account ko ngayon, sa pagtingin ko, sa nakita ko, sa observation ko, ay hindi talaga siya nadidispute kasi since AI na talaga yung naka-place or AI na yung may responsibility para pakinggan yung bawat calls namin. Pero at the same time, may mga employed pa naman kami ng mga quality assurance or quality evaluators. Ang naging trabaho na lang nila, imbes na makinig sa bawat calls ng bawat agents, ngayon, ang ginagawa na lang nila is makinig ng calls for investigation na lang. Well, okay. On one hand, Yes. maaring siguro it makes sense na kumbaga yung pag-review talaga nila, ayun nga yung for investigation, pero hindi rin pala natin alam what if, yung universe noon, alin yung maybe pwedeng ma-re-evaluate, Ayan, okay. Sige. Thank you for sharing, Aren. So, parang I can imagine kung ano pa siguro yung mga iba't ibang ways on how AI has affected your work na yun nga mukhang sa iyong description, nagsisimula siya from recruitment, tapos even yung while you are working already. Ayan. Part noong usapin ng impact ng AI sa labor, ang lagi kong naririnig ay yan yung mga terms na upskilling at saka yung mga reskilling plans raw. Sa akin medyo bago itong term na ito, no? So parang yan, ito yung maririnig from companies, no, and even government agencies.
Sa inyong palagay or sa parte ng BIEN, paano ba ito dapat ma-implement na yun nga, in a way, would redound to greater social welfare and equity sa inyong mga workers? Paano dapat gagawin yung upskilling and reskilling plans na tinatawag nila? Okay, sa ano kasi ngayon, sa parang sa global services value chain, yung mga gawain ng mga BPO workers dito sa Pilipinas ay nasa low end siya. So, hindi talaga siya komplikado. Actually, madaling-madali talaga siya. Kaya siya masasabing nasa low end. Hindi siya sa Oo naman, pagmamaliit. oo. Pero, yung mga mas, for example, sa mga IT department or sa mga tech support, kumbaga nahati na yung mundo. Hinati na siya ng mga BPO multinational corporations na to. For example, mas prefer nila yung skills when it comes sa IT sa India. And for example, dito sa Pilipinas, dahil nga nabanggit nyo kanina, isa sa mga rason na nandito sila is kaya ng mga Pilipino na makipagbardagulan sa kanilang communication skills, sa English communication skills nila, sa ating soft skills. Ngayon kasi yung support ng government, for example, sa mga estudyante, ay hanggang doon lang para patuloy na mahasa sila sa pagsasalita ng English. Kaya yung ngayon yung medium ng yung medium ng pagtuturo ngayon sa school ay English na. So andun pa rin sila sa part na kinukulong nila yung pool ng mga pwedeng pumasok sa industriya sa part lang ng soft skills. Pero when it comes to yung suportahan yung part na for example yung kulang talaga tayo sa mga facilities. For example, yung sa pag-i-implement ka ng AI, para din mapalago yung industriya at para magamit yung AI ng maayos, kailangan meron tayong mga proper facilities and proper infrastructure para magamit natin yung AI sa mas maayos. So, di ba, mas maganda na yung nagde-develop nun ay yung Filipino workers. Pero hindi. Kasi parang na-stuck pa rin siya dun sa pagde-develop sa mga kabataan, dun lang sa part ng soft skills. Sa other skills, wala tayo actually. Yun nga, itutuon pa rin natin siya dun sa government kung saan niya dapat nilalaan yung suporta niya. Hindi lang sa part na support niya dun sa mismong BPO industry, sa part, sige. Pati na rin dun sa part ng yung pagtataas ng sahod, yung proper compensation, every time na may mga upskilling and reskilling. Kasi for example, nagdadagdag ng trabaho, may nauso na rin siya, na normalize na siya dun sa industry na chat support ka na, originally chat lang yung hinahandle mo, hanggang sa nagko-calls ka na, hanggang sa naggagawa ka na rin ng emails, nang walang dagdag na bayad o walang proper compensation. Sa part din na yun, dapat sinusuportahan din ng government yung pagtataas ng sahod across the boards. Not just yung pagpatuloy na pag-impose ng regional wage boards. Kasi ngayon, yung mga BPO companies na to ay nag-expand na o patuloy na lumalaki sa region, parang sa mga probinsya. Ang takeaway ko na rin, so dun sa binanggit mo, parang hindi ganun kasimple yung pag sinabi pala na upskilling or reskilling plan, parang hindi ka magsa-start pagka nandyan na, you're working na in the BPO industry, pero long-term siya. Kasi yun nga, as you said, if we keep training Filipinos na
communication skills lang, ano. Pero of course, syempre, hindi naman masama yon ano. Pero, oo, hindi naman masama. Pero dapat mag-expand Hindi tayo. siya masama. Ayan, sige. I know, ayun, we've been talking a lot about itong impact ng AI sa BPO industry. Balikan ko lang yung Magna Carta at saka yung, ayun nga, yung BPO Workers Welfare and Protection Bill. Briefly, ano po ba ang status na nito ngayon sa Kongreso? So yun yung Magna Carta for BPO Worker o yung House Bill 8189 ay na-refile na siya sa ika-6 na beses na. So every time na nasasarahan siya ng Congress, so nire-refile lang talaga natin ng nire-refile sa tulong na rin ng mga sumusuporta dun sa bill. Such as yung Makabayan Coalition, sila Senator Lito Lapid, at marami pang mga senador. Pero sa part kasi yun na yung BIEN din ay nagtanong din kung bakit siya patuloy na nasasarahan. Demands naman siya ng mga workers. At hanggang ngayon, stuck siya ngayon dun sa Committee on Labor and Employment sa lower house, House of Representatives. At siguro ngayon, ang challenge sa BIEN ay ipaingay pa siya sa bawat BPO workers. Ipaalam na merong ganitong panukalang batas na laman-laman o pakete yung kanilang demands. Yung parang solusyon na rin dun sa issues nila rin. within the industry. Dahil yun nga mag-e-election na, this is something na we would definitely want to see how it plays out sa susunod na Congress. And yun, maganda nga na ma-monitor at mas marami pang makaalam na BPO workers tungkol dito. Okay, sige, maraming salamat rin. So I think this is where yun nga, we're about to end our conversation. Baka po mayroon kayong mensahe na yun nga on the part of BIEN na you would like our listeners to know more about? Sige, yung sa ano lang din talaga ng BIEN ay hindi lang talaga siya sa part ng paglulunsad ng mga national campaigns niya. At hindi lang siya dapat natatapos o nadadala lang hanggang sa laban sa legislative. Meron talagang dapat gawin yung bawat BPO workers sa kanilang part. At yun talaga yung main goal ng BIEN as an organization, na makapagtayo ng union sa workplace. Kasi for example, kung maipasa man, luckily, yung Magna Carta for BPO workers, ay hindi naman talaga guaranteed na protected yung rights natin eh. Sa ngayon kasi, updated na rin yung ating batas na pumoprotekta sa bawat manggagawa. And as long as walang union sa ating lugar pagawaan o sa ating workplace, ay walang protection talaga sa ating mga karapatan. So, ang pinakamahalaga talaga dito ay makapagtayo ng union. Yun lang. I encourage everyone na sumali ng BIEN. O kung hindi pa kayo ready sumali ng BIEN, makapag-usap or may mga educational discussions naman kaming inilulunsad patungkol sa mga campaigns namin at kung ano yung union, ano yung mga benefits, para saan siya, ano yung importansya. Muli, ako po si Caron Ilagan, reporting for Teka Teka. This podcast was produced in partnership with the Pulitzer Center's AI Accountability Network. Maraming salamat po.